Hey, what's up po guys? Welcome back dito sa channel natin and today pag-usapan natin is kung magkano ba yung magastos din ninyo sa direct hire no, papuntang Canada and marami kasing nagtatanong sa akin kung sir, magkano ba talagang magastos sa direct hire ako dadaan. Okay? So, kung ang pathway na pipiliin ninyo is direct hire, medyo makatipid kayo konti. Na ngayon, gusto mo ba matutunan at malaman kung magkano yung magastos mo sa direct hire? If yes, continue watching this video. Okay, so ngayon pag-usapan natin kung ano ba yung paggagastusan mo sa direct hire. Okay, kasi papunta dito sa Canada, mayroong gastos no, hindi pwedeng libre lang, okay? Pero mas makatipid ka ng konti pag direct hire pathway yung dadaanan mo, okay? And in the next couple of minutes, no, ipakita ko sa inyo dito sa slide kung ano yung paggagastusan ninyo, ano yung mga supporting documents na kailangan ninyong bayaran or kukunin, okay? And itong mga supporting documents, ito yung PUMON na hinihingi ng Government of Canada. Okay? So, ngayon ipakita ko dito sa screen kung ano yung dapat ninyong bayaran, no? So, in case hindi ka pa nakakuha ng mga documents na to, kailangan mo tong bayaran, pero if meron ka na, hindi mo na kailangan bayaran. Okay? So, pay attention lang dito kung alin dito yung meron ka or wala ka pa or expire na yung iba mong documents, ito lang yung babayaran mo. Okay? So, pakita ko sa inyo dito sa screen para makita mo kung ano ba talaga yung paggagastusan mo. Okay? So, ngayon, dito na tayo, no, sa screen. And ang common na tanong is, magkano ang magastos sa direct hire sa Canada? Okay? So, magkano nga ba? Okay, sa pag-apply ng direct hire sa Canada, mayroon kang kukunin ng mga supporting documents kasi ito yung hihingiin ng Government of Canada. So, ngayon, binalikan ko yung mga application ko before, ano yung mga ina-upload ko, ano yung mga documents na nilagay ko doon, and inuulit-ulit ko kung alam mo yung dito yung pinaggastusan ko talaga na documents. And ito yung nilista ko sa inyo, no? So, number 1 talaga is itong visa photo kasi isa ito sa requirement ng Government of Canada. Okay, visa photo and meron tong sukat, no? 35 by 45 mm siya. And ito yung sukat ng mga temporary foreign workers. Iba kasi yung sa PR na, iba din yung kakapasok mo pa lang dito. Okay? So, ang halaga nito is sa piso nasa mga 250 pesos lang. It depende, ang presyo na to is nakadepende siya sa studio na pupuntahan. Minsan may mga studio na medyo mura, mayroon ding medyo mahal. Okay, so itong nakita ko sa inyo is ito yung mga typical na mga presyuhan lang. Okay, next is PSA birth certificate. So sa atin, since government dokumento, meron silang presyo which is 365 lang. Okay? And then sa police clearance, no, if nasa Pilipinas ka is around mga 160, no? And kung nandun ko sa Taiwan, nasa 100 lang yun, no, sa pera ng Taiwan. So mga nasa 170 sa piso or kung i-convert natin, magdepende kasi sa palitan. So itong police clearance na presyo is sa Pilipinas mga around 160 siya. Okay? And then sa NVI, actually ang sa NVI is 130 lang dapat to, and then meron silang service fee na or processing fee na 25, kaya naging 155. Okay? TOR. Okay, dito sa TOR, marami sa inyo na nakakuha na ng TOR nung after nyo nag-graduate or nagsisimula kayo ng trabaho, meron na kayong mga TOR. And meron ding mga bagong aplikante na walang TOR. Actually, ang TOR, makuha nyo to sa mga school ninyo, no? If naka-aral kayo ng college or hindi kayo nakatapos, ang TOR, pwede siya makuha either finished or unfinished ka sa course na kinuha mo. Okay? If in case, ka lang, high school graduate,
ano siya, Form 137. Okay? So, ang TOR or 137 merong bayad yun. And depende nga yan sa school, but mostly ganito yung presyo, no? 250 TOR or Form 137. Ang Form 137F, high school graduate ka. Ang TORF, nakapag-college ka na hindi natapos or nakapag-college ka and nakapagtapos. Okay? Next is diploma. Marami sa mga kababayan natin na nawala yung diploma, yung iba na misplaced, na anod sa baha. Pwede kayong kumuha sa school, or kung in case nagsara na yung school ninyo is DepEd. Okay? So, pumunta lang kayo sa DepEd kasi lahat ng mga school sa Pilipinas meron yung record sa DepEd. Okay? Kung kukuha ka, mga nasa 200 pesos lang. Okay? Ang isang kopya. It depends pa rin kung saan ka na region, but mostly ito yung presyo sa isang document, 200 pesos. Okay? Next is marriage contract, no? Kung kasal ka na or ang status mo is married na, kailangan mo to, no? Kailangan to sa Government of Canada. Pag-upload mo sa mga document mo doon sa portal na yun, kailangan to. Okay, so 365 ulit. Okay? No, ngayon, next is ito yung pinakamalaki, no? Medical examination. Kasi before ka ma-hire or before ka makapunta ng Canada, may mga pagkakataon na mostly hinihingi talaga tong medical examination, no? Ay, kahit saang bansa ka manggaling, sa Saudi, sa Japan, sa Taiwan, hinihingi ito ng Government of Canada. And maswerte ka kung wala. Tulad sa akin, wala akong medical noon. Tapos na lang yung 1 year ko dito. Nakapag 1 year na ako dito sa Canada, never akong nag-medical examination, and napakabait ni God, no? So, nakasave ako ng malaking pera. So, minus to sa total deduction. May, sa total na babayaran ko itong 13,270. Itong 13,270, ito yung presyo sa medical sa Pilipinas, which is ang accredited na hospital dyan is St. Luke's, no? Sa St. Luke's. So, yan yung requirement from Government of Canada. So, magbayad ka ng 13,270 pesos. Okay? And then, yung work permit mo, mga nasa 6,500 pesos. So, mga nasa, sa Canadian dollars, 155 plus or something like that. No? Depende sa palitan. Okay? Pero mostly, mga ganito siya, mga 6,500. And then, yung biometrics mo, which is yung fingerprint mo, kukunin ka din, is mga 3,500 yan sa piso. Okay? So, itong 10 listahan na to, ito yung must or kailangan talaga ng document kung mag-apply ka sa direct hire. And ang wala dito is yung mga IMM forms, meaning yung mga form na pinoprovide ng Government of Canada na fill-upan mo na lang. So, walang bayad yun. And hindi kasama dito is yung reference letter, COA mo, kasi libre naman yun makukuha sa company. Okay? Pero yung supporting documents na tinatawag natin na identity documents, ito yung mga tinatawag na identity documents, no? Yung birth, police clearance, NBI, TOR, diploma, marriage contract, and medical examination, biometrics, ito yung tinatawag na identity requirements. Kasi itong identity ng mga documents, ito yung magpapatunay na ikaw ba talaga to, hindi ka ba talaga criminal, no? Kasi yan yung number 1 concern sa Canada. Kung wala ka bang record sa or any kaso, no, pagdating sa criminal. Okay? So dapat malinis yung identity mo dito. Okay? So ito yung 10, no, na kailangan mong bayaran, no? Hindi to pwedeng libre, no? So, yung visa po to, hindi kung kayo may-ari ng studio, makalibre kayo. Pero itong mga birth, police clearance, kasi since kukunin mo to sa government, meron talaga tong bayad. Okay? And pray ka na lang na in case mahal ka dito sa Canada is matulad ka sa akin na walang medical examination. So, makasave ka ng malaking pera. Okay? No, ngayon, sir, magkano ba lahat yan kung itotal natin lahat? So, kinumpute ko na siya, no? Kinalculate ko na siya kanina using my calculator, and ang lumabas is 25,015 cents. Hindi kasama ang pocket money na dadalhin mo, no? No, ngayon ang tanong, sir, magkano ba ang dapat na pocket money na dadalhin ko?
Okay? So kung temporary pa rin workers ka na kung saan nakalagay doon sa kontrata mo na sasahod ka every 2 weeks, tulad sa akin nagdala lang ako ng 30K. Kasi kasya naman yun within 2 weeks. Okay? Kasi kailangan mo lang dito is yung first week first week is yung mga pang-grocery mo, yung pagkain mo lang talaga. Okay? And yung mga kailangan mo na panlamig, hindi naman masyadong yan, basta meron ka lang dalang isa, dalawa, pwede na yun, makasurvive ka na kapag simula ka na within 2 weeks kasi after 2 weeks meron ka ng sahod dito sa Canada. Okay? So sa akin, nagdala lang ako ng mga 30K plus ito yung mga nagastos ko sa supporting documents. It's around 55 to 60 lang talaga sa piso at nakaalis ako papunta dito sa Canada. Yun lang talaga ang nabayaran sa pagdidirect hire ko. So hindi ako nakaabot ng 100,000. Okay? And napamahal lang yung iba sa akin. It's because mali kasi yung pagka-print ko. Nagpa-print pa ako, napaputokapin na mali pala. So medyo nakapag may extra akong nabayaran. Okay? And yung police clearance ko at NBI ko is galing sa Pinas. Since sa Taiwan ako nang galing, doon medyo na mga additional 2,000 pesos na naman yun. Pero okay lang. Okay? So, around 30,000 to 50, yun talaga yung budget mo dyan sa direct hire. Okay? So, itong pinakita ko sa inyo na listahan is ito yung mga common na documents na kailangan mong babayaran. Some of these documents, hindi mo na kailangan ng bayad kasi nga like yung TOR o diploma, meron ka na yun, hindi mo na babayaran yun. Okay? So, mas makatipid ka. Alright? So, yun lang, no? And I hope na nagka-idea ka. No? Okay, so, salamat sa panunood and don't forget to share sa iba kasi maraming akong nabasang comment lalo na sa TikTok. Sir, magkano ba nagastos mo dyan sa direct hire? And I hope this video naka-idea kahit magkano ang gagastusin mo sa direct hire papuntang Canada na hindi ka nagagastos sa agency. Okay? So, again, this is Jem. Thanks for watching and I hope you learned a lot and see you next time. Bye.